Ito na po mga kasimpleng buhay, bumili po ako ng tae ng manok, 3 sako po, bali 60 po isang piraso. Dito lang po ito sa Barangay Duyong, Pampanga. Pagkatapos ko nga palang bayaran ay umuwi na rin po kami, kasama ko po yung aking anak at sidecar po yung ginamit ko dahil 3 sako po, hindi po kaya sa single. At ito na nga mga kasimpleng buhay, bali ang sako po na ito ay malaki din. Ito po yung pinaglagyan ng feeds na pakain po sa mga manok, kaya hindi na rin po lugi ang 60 pesos. Ayan. Ito na po mga kasimpleng buhay, binilad ko lang po ng kaunti dahil medyo nabasa. Naulanan daw po ito yung ibabaw, kaya kinalat ko muna siya sa lupa. Pagkatapos po nito ay isasabog ko na po siya para kapag sakaling umulan ay maganda yung kanyang kapit sa lupa. At ayan nga mga kasimpleng buhay, at sisimulan ko na po yung pagsasabog. Estimated lang po yung pagsasabog ko ng tae ng manok mga kasimpleng buhay dahil kulang pa ako sa budget, kaya 3 sako lang po yung nabili ko. Pagkakasyahin ko na lang po ito para mapagtaniman ko na po ng talbos kamuti. Saka na lang po ako magpapalo up ng pataba kapag meron na po akong pambiling tae ng manok. Bali 2 sako na lang po yung kailangan ko. 5 sako po dapat ito ang bibilihin ko, kaya kinulang po ako sa budget, kaya 3 sako lang muna yung nabili ko. At ayun mga kasimpleng buhay, tuloy-tuloy pa rin po ako sa pagsasabog niyan, at kahit na mabaho, tinitiis ko na lang po at para lang po matapos dahil kailangan ko na rin pong matulog dahil ang limit ko po ay hanggang alas 10 lang dahil alam niyo naman po panggabi po yung aking duty. At ayun po mga kasimpleng buhay, ginagamitan ko na po ng pala at sinasabog ko po sa malapit na parte, kaya ayan po, at para matapos lang kagad. At sasabugan ko naman po ulit sa kabila sa malayo. Ayan. Tuloy-tuloy po yung aking pagsasabog mga kasimpleng buhay dahil mamaya-maya po ay darating na yung in-order namin na pantanim na talbos kamuti, at sisimulan ko na po kagad yung pagtatanim. Ayan po mga kasimpleng buhay. Kagandahan po nito mga kasimpleng buhay, kahapon ay umambon at nabasa po yung lupa. Pero po yung tae ng manok ay ibabaw lang po yung nabasa, kaya yung ilalim tuyo na buwagag, madali po siyang itapon. Ayan mga simpleng buhay, ginamitan ko na po ng pala dyan sa malapit. Ayan. At dito naman sisimulan ko na rin para mayari na. At ito na rin yung tataniman ko ng talbos na sili. Nilagyan ko rin yung ibabaw. Pagkatapos ko pong sabugan ng tayo ng manok mga kasimpleng buhay, at sisimulan ko na rin po yung pagbubutas. Lahat po ay bubutasan ko muna bawat tudling bago ko po tataniman para mabilis po yung proseso, para dire-diretso po yung aking pagtatanim at yung pagod po ay isa lang. Dahil kung pasasabayin ko po butas tapos tanim, mahihirapan po ako dahil yung pala po ibababa mo at kukunin mo na naman tapos pala ulit. Mas mainam po yung ganitong technique, ganitong pamamaraan mga kasimpleng buhay sa pagtatanim ng talbos kamuti. Pagkatapos pong butasan mga kasimpleng buhay ay kukunin ko po yung pananim, at bali kada butas po ay 3 sanga, 3 pananim ng talbos kamuti. Yan, para mabilis po siyang lumago. At pagandahan po dito mga kasimpleng buhay, maganda po yung binhi na nabili namin. Mataba po yung kanyang talbos at palabas na po yung mga ugat, kaya wala na po itong patay. At dire-diretso po ito at lusot na po ito sa paggapang. Yan. At hindi na po ako mababahala dito dahil maganda po yung kanyang tubo, maganda po yung ugat, kaya safety na po. Bali bukas po ay magdidilig na lang po ako dito pagkatapos ko pong taniman. Ayan po mga kasimpleng buhay, dahan-dahan lang po yung aking pagbubutas. Kagandahan po dito ay madali lang siyang butasan dahil malambot po yung lupa at pino, kaya hindi po ako nahirapan dyan. Kaya basic lang po yung paggawa ko ng butas. Ayan po mga kasimpleng buhay, at bago po ako matulog, at least natapos ko po yung
part na hindi po naaarawan dahil dun po sa kabila ay hindi ko po matapos yun dahil tanghali na po, mainit. At yung mga kasimpleng buhay at bali ang pagitan po niyan ay 2 tangkal po ang pagitan ng butas para hindi sila gaanong magsiksikan. Pagkatapos ko pong butasan mga kasimpleng buhay at kumuha na rin po ako ng pananim at inilagay ko na po muna yung mga tanim sa mga butas at bali 3 lang po yan ang nilagay ko bawat butas. Ganyan po yung pamamaraan mga kasimpleng buhay para mabilis po yung proseso at hindi tayo mahirapan. Ayan, bali ito yung isang bundle pa lang po ito yung may lalagay ko. Ayan, sinakto ko lang po muna sa hindi po naarawan para hindi po ako mainitan. Ayan po mga simpleng buhay, maganda po yung kanyang talbos at siguradong tutubo at hindi po tayo nito malulugi. At pagkatapos niyan mga simpleng buhay na mataniman, bukas po ay didiligan ko po yan. At tumayang hapon nga pala mga kasimpleng buhay, bali si tatay ay inutusan kong butasan yung bawat tudling para bukas ng umaga ay tanim na lang po ako ng tanim. Ay po mga kasimpleng buhay, ang problema lang po dito kasi yung mga manok na yan, kinakahig po yung mga lupa. Kaya ang ginawa ko po dyan, nilaliman ko po yung butas para hindi nila matanggal yung tanim. At ayun mga simpleng buhay, sinimulan ko na po yung pagtatanim. At napakasimple lang po itanim dahil malambot po yung lupa, hindi na po ako mahirapan. Yan po, at mabilis ko lang po yung netanim, lahat ng nilatag ko. Ayan po mga simpleng buhay, banggitin ko po sa inyo yung presyo po ng isang bandil na talbos kamuti. Bali 1 kilo po yung isang bandil. Halaga po ay 200 po, 200 pesos yung halaga niyan. Kaya medyo mabigat-bigat din sa bulsa. Pero okay lang yan mga simpleng buhay dahil marami naman po at sulit naman po yung pantanim, mataba at maganda yung kanyang mga kanyang talbos. Kaya yung 200 pesos na yan, bali 2 bundle nga pala yung mga simpleng buhay, bali 400. Kapag yan ay lumago, sobra-sobra pa po yung mapabawi mo dyan. Pati yung puhunan, bayong-bawi po, pati yung mga fertilizer na i-apply dyan. Hindi naman po ito pala mga simpleng buhay malakas sa fertilizer dahil nasabugan ko na po ito ng tayo ng manok. Yun na po yung pinaka-organic, nakasuporta niya. Kaya hindi na po ako dito gagastos ng malaki. Ang pinakapuhunan ko na lang po dito ay yung pagod, yung pagdidilig po mga simpleng buhay dahil alam niyo naman na wala pa po akong Jetmatic. Hindi pa ako nakapagpundar ng Jetmatic dahil hindi pa ito natatapos yung kusina namin dito sa may puso. Saka na lang po ako bibili ng Jetmatic kapag nakaluwag-luwag na, kapag naka-recover na. At ay mga simpleng buhay, napakasimple lang po yung pagtatanim ng talbos kamuti. Kailangan lang po dito ng sipag at tiyaga. Ayan, at mahalin natin yung ating tanim at isa puso natin yung pagtatanim para suklian din tayo ng tanim ng magandang ani. At yung mga simpleng buhat, maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta at sa mga viewers. Shout out nga pala sa mga bagong subscriber at sa mga dating subscriber ko po ay maraming salamat talaga sobra dahil hindi po kayo bumibitaw. A few moments later. At ito na nga mga simpleng buhay, natapos ko na po yung ibang nakatudling na taniman ko na po sila. At ayan na po mga simpleng buhay, napakaganda po. At napakasarap sa pakiramdam na makita mo yung ganitong tanim na maganda at malusog yung kanyang talbos. Ayan, at gandahan nito ay maganda rin yung lupa. Ito po mga simpleng buhay, tuloy-tuloy na po yung kanilang pagtubo. At susuportahan na lang po ito ng pagdilig at ng kaunting fertilizer. At ayan mga simpleng buhay, at talagang nakasukat po yung kanyang tanim.
ito na po yung mga naiwan mga kasimpleng buhay. Bali isang bandil po ito. Hindi ko po natapos taniman dahil alas 10 na po. At bali bukas po ako magtatanim ulit ng umaga. Ayan po mga simpleng buhay. Napakaganda po ng kanyang talbos. Maganda yung kanyang ugat. At yan mga simpleng buhay, hanggang dito lang po yung aking video. At maraming salamat po ulit. At abangan nyo po yung next video. Part 5 po ng aking video. At hanggang dito lang po muna mga simpleng buhay. Ingat po kayo palagi.